Pero sa nangyaring ito, maaaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang, kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Sakpo yun. Di ba? Oho. Hindi naman isang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan? Pero may problema. Ito problema. Pakinggan ninyo. Ng naging kamatayan itong si Jose Cabral. Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala niya. Opo, Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan. Bakit Opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Pero patataka ko na sa mga tama ba yung video footages? Bakit binalot siya ng plastic? Parang Parang foil? foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon? Ipakita mo nga direct. Ayan, yan, no? Bakit siya kaya binalot ng foil, ano? Paano nyo naman alam na foil yan? Yan po, Ako, hindi ko alam kung ano yan. Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon Sabi, para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman. Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Na-accident, bumagsak Yung body bag, ano? Oo, yung, body bag lang ba yun? O... Ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, nagtaka lang ako doon sa nakita nating paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste tungkol dito sa pagkamatay ni Jose Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Jose Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Yo. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Jose Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito no? Nakita lang nila. Kaya nga humingi siya ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing kay... Yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, ibinigay niya sa ICI. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa iba pa natin balita, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III bilang MMDA General Manager. Pinalitan ni Torre ang dating police na si retired Colonel Procopio Lipana. Mismong si Sandali I stand corrected. Hindi pala siya chairman. General manager lang palamput. Gago! Mas malala pa pala. Hayop. Akala ko. Kasi iba pa, mas mataas pa yung posisyon ng chairman Iba pa yung general manager. Hayop yan. Tang-ina, sampal yan. Oo, sampal yan sa'yo, Torre. Mahiyaya ka naman, Torre. Mahiyaya ka. Hindi ito, there's nothing wrong para pagiging GM o general manager. Pero sobrang malayo yan sa dati mong posisyon na PNP chief. Doon nga lang sa sa bago mo maging posisyon ng PNP chief, mas mataas pa yun. Ito, tandaan niyo ang MMDA, Metro Manila lang yan. Walang MMDA sa Cebu, sa Davao. Wala, kaya nga Metro Manila Development Authority. Sa Metro Manila lang yan. Sakop lang yan, Metro Manila. Tapos hindi ka pa pala chairman. General manager ka pa pala. Ito talagang downgrade ang ginawa sa'yo ni Marcos. Kung ako sa'yo, wag ka nang pumayag. Mag-resign ka na lang. Pambira ka. Mayaya ka naman sa balat. Ganun ka ba talaga kakapal? Sa bagay. Sasabihin ko sana mayaya sa balat niya. Pero talaga naman, tingnan mo yung balat niya. Gago! Ay, naku ka, Torre. Sorry
nagkamali pa pala ako doon. Ang Press Officer Undersecretary Claire Castro po ang nag-anunsyo dito pong bagong posisyon ni Torre na nananatiling miyembro ng PNP at holder ng 4 na estrelya o pinakamataas na titulo titulo sa pambansang pulisya. Magugunitang si Torre ay inalis po bilang PNP chief noong pong Agosto makaraan ng 3 buwang panunungkulan. Naku po, grabe. Matindi ho talaga itong ginawa sa iyo, Torre. Naku, kahiyang-hiya. Sa totoo lang, ako nahihiya sa iyo. Totoo. Para ba, ay, nakakaya naman to. Pero matindi yung pagmumukha mo. Ang kapal ng mukha mo, so paninindigan mo na lang yan. Anyway, ito pa isang balita, yung kay Yusek Cabral. Sino ba itong si Yusek Cabral? Ito muna ang simulan natin. Sino ba si Yusek Cabral? Bago natin komentuhan ito. Pasok. Sino nga ba si Catalina Cabral? Mahigit 40 taong nanungkulan sa DPWH si Cabral. Ika nga nila, she rose from the ranks. Nagsimula bilang rank and file civil engineering aide hanggang sa maging engineer at umangat ang kanyang karera. Noong 2014, naging Undersecretary for Planning si Cabral. Siya ang punong tagapangasiwa sa pagpaplano ng mga proyekto ng DPWH. Alam niya ang mga proyektong nakaprograma at kung paano pinondohan ang mga ito. Sa lawak ng kanyang kaalaman sa kalakaran sa DPWH, hindi katakatakang nadawit siya sa flood control scam. Sa salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo, isa si Cabral sa mga opisyal na sangkot umano sa kickback scheme sa flood control projects. Sa pagharap ni Cabral sa mga pagdinig ng Senado noong Setyembre, inusisa ang papel niya sa budget insertions. May alegasyon kasing nakipag-ugnayan si Cabral sa ilang mambabatas para tanungin kung may priority project silang gustong ipasama sa budget ng DPWH. Pero tinanggi ni Cabral ang alegasyon. Si Cabral din ang nagpaliwanag tungkol sa allocables na sinasabing bagong pork barrel. Ayon sa kanya, budget ceiling lang daw ang allocables para sa bawat distrito na nakabase sa isang formula na kakaunti lang sa DPWH ang nakakaalam. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Yo, nako po. So, ayan na nga ho. Para bagang ito yung middleman, parang ganun. Pero in this case, woman, siya yung middleman between the DPWH and kung sino man yung kumikickback, yung nakakatanggap ng allocable. So, the rest, halimbawa ito, yung mga DPWH secretary, other Yusek, other politician, siya yung pinakagitna. Kaya napaka-importante ng papel nito ni Cabral. Pag ito, yung nawala, malaking bagay. Tulad nga ng nangyari ngayon. Kasi, imaginein mo, pag nabiyak yung gitna, sino na ang magiging connect nung lahat na yun? Hindi naman, pag alam nyo naman ang katkungan sa Pilipinas, diba? Yung, hindi naman direktang nakikipag-usap. Kaya kalokohan yung sinasabi ng iba na direktang nakikipag-usap daw. Oo, meron instances, halimbawa talaga magkaibigan ng dalawang politiko at halimbawa ay politiko talaga yung pero merong gumagalaw sa baba. Yun yung middleman. Halimbawa, kunwari lang, head ng, bakit sasabihin iba, bakit hindi yung secretary? Siyempre, pag secretary ang gumalaw, una-una, hindi naman niya kabisado yung kalakaran pagdating sa kung paano yung nakawan sa baba. Nagigets niyo yung ibig sabihin? Kasi, halimbawa, kung ikaw gagawa ka ng katarantaduhan, hindi naman yung pinuno ang lalapit sa, ito penge ko, penge ko. Hindi naman gaganon yun, di ba? O sekretary, tatawagan niya si senator, senator, congressman, penge ko nito. Meron niyang, balala, ika nga. Meron niyang yung gagalaw. Yung, siya yung dirty job sa kanya. Siya kakausap, siya mag-negotiate, siya lahat. Yun daw ang papel ni Cabral. Di umano, alleged. Kaya nga, ngayon, medyo marami ang nanganganib dahil sa hindi na may kokonek. Yung mga testimony, yung mga bagay-bagay, hindi na ho may kokonek kasi nawala siya. Eto, pakinggan natin ito. Why do you think this list has not been made public? Why do you think the ICI never asked you for a copy? I mean, I would like to ask you for a copy because I think everybody is curious and it seems like this would unlock a lot of questions and solve maybe some of the mysteries that we are facing with this case. Not surprisingly, there are many politicians who are on the list because the assumption anyway is that congressmen and senators insert projects into the DPWH budget, although this is not officially admitted by the DPWH in the net. But the perhaps less expected thing is that there's also other people outside of the legislature that insert projects into the budget based on the names in the list.
wait lang, ito na lang pala muna kasi yan yung medyo mas malalim pa yung listahan na sinasabi. Mas maganda yung pagpapaliwanag nitong ito, sorry Mas maganda ito. Ngayong Ay, sorry, ito. ay makukulong. Bakit wala? Hindi ko na ilagay, pambihira. Oo. Mas maganda yung paliwanag nito nila Marcoleta tungkol dyan eh. Ang ganda ng yung mga sagot. Wait lang, asan na yun? Ito. Ang Mas maganda ulat to, po mga dito ay kababayan. nakita siya sa Andito gilid ng naman Buweg gagaling River. ang tanong Buweg natin River. para sa Noche Buena nyo. Naku, malapit na Noche Buena. Mga kababayan ko, malapit na. Nakuha siya ng mga rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklaran patay ng doktor na si Gian Frances Salinas 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabi niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, Oo. bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi Oo, pinalis medyo sila. mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa Oo, area pa rin yun. ibig sabihin, dalawang beses sila pumunta. Oho. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel, kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck, kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi Oh. gumabi na eh. Madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao dyan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari. Sen. Oho. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral dahil nga sa mga pangyayari ito. Sen. Oo. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun. Oho. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni iwanan mo ako pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag, o balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun ho eh. Oh. Parang naka-schedule baga. Kasi wala pa naman sinabing bumalik na siya, di ba? So bakit siya bumalik? Unless naka-schedule na nga, di ba? Naka-schedule na yung, ito ito lang iiwan mo, ganun. Marami kasing haka-haka. Una, hindi totoo. Yan ang pasintabi na po, mawalang galang na po doon sa namatay. Ang mga haka-haka ng mga tao, hindi totoo. Malamang pineke yung kanyang pagkamatay para daw maligtas sa liability sa batas. Kasi sangkot siya na makukulong eh, di ba? Una 'yon. Pangalawa naman, merong yumari sa kanya. Merong nagplano para talagang hindi na siya makapagsalita. 'Yun ang talagang ginusto niya na 'yun dahil
may ipit na siya. Di ba? Yun ang ano sa tingin niyo doon sa tatlo ang possible mas kapanipaniwala? Dapat tatawagan ka. Balikan mo na ako rito. Okay, pakisagot ho dyan, ha? Oh. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Ayun lang. Isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas, di ba? Yun ang mayroon pa istorya ng Oo nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, no? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay ito. Una, ay ginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ukol sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman natin maaari yan. Kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yun ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. Yusek for planning po siya. At hanggang sa maalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oo, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun mo ba? Oo. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oo. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oo. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganun? Oo. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oo. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oo. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. Naku At lalo pa nga, naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI? Sa ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Sinakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya, nagsabi siya rito, at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuha mga sensitibong impormasyon na binigay mismo. Naku, may revelasyon si dito, si Senator Marcoleta. Diyan daw nilahad sa kanyang programa yung mga mga nalalaman ni Yusek. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Ito na. Opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap na rin yung computer, hindi na makita yung computer. Agoy. So, ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets ay Pinapasecure. secure. Nako.
yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano bang tanong kasi kung may katagpo ba siya doon? Siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Hindi, bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro kung ombudsman na nakuha ng reaction, diba dapat pulis? Oo, Oo nga, no? Diyan Dapat kasi- nagkamali kayo dyan, mga kapatid. Kilala nyo naman ng ating ombudsman. Eh. Siya na po ang prosecutor, siya na ang huwes, siya na ang polis, siya na ang lahat. Oo, siya na nga rin ang presidente. Gago! Hindi nyo alam yun? Naku naman mga sir, hindi nyo po ba alam yun? Nagpapatakbo sa Pilipinas, era mga Remulla. Gago! Yung siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Cabral. Opo. Sa tingin ko hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakuha lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Remulla. Ano nga. Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersa ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... Yan, maganda to. Kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, well, tama kayo. Kasi Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang doon sa ikalilino ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan. Kaya yung binabanggit natin dito, Opo. palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano may tuturo lahat yun, di ba? Naku, patay tayo dyan. Dahil sa pagkawala Kung ni Yusek tatanungin mo Cabral. ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan mayroon tinatawag na yung twist of fate. Ano? Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Sakpo yun. Di ba? Oho. Hindi naman iisang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina, mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan Pero may problema. Ito problema. Pakinggan ninyo. ng naging kamatayan nitong si Yusek Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi oho. nga, nawala siya habang hindi pagganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Pero patataka ko na sa mga tama ba yung video footages, bakit binalot siya ng plastic? Parang Parang foil na hindi ko alam eh. Di ba? Ano kayang nangyari doon, no? Ipakita mo nga direct. Ayun, yan, no? no? Bakit siya kaya binalot ng foil, no? Paano nyo naman alam na foil yan? Ayun po, iba, Ako, no? ako hindi ko alam kung ano yan. Parang Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon Parang isabi para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman. Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Na-accident, bumagsak Yung body bag, ano? Oo, yung ano ba, body bag lang ba 'yon o ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, no, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste tungkol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. Yo. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Yusek Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito no? Nakita lang nila.
Kaya nga humingi sila ng kopya kay ano eh. Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing Yung- kay... yung nakuha niyo po sa computer. Oo nga, kay Jose. dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, ibinigay niya sa Hindi ICI. po, ipinakita lang. Ay, pinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita At niya. nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya pala noon. Noon pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Oo. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po. Doon natin na-interview dito, Sen. Binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi O ni total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Di ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes, yes, Sa mga no. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Oo, pero may problema dyan. Kasi in every document you presented in the court, you have to say to the court na akin yan, ako gumawa niyan, at yan ay lehitimong kaalaman ko. Kasi alam mo, meron niya akong kakilala na na-demanda siya dahil sa libel or something na nilabas niya sa Facebook. At na-dismiss yun, alam niyo kung bakit. Sabi ng korte, walang authentication from Facebook. Na yan ay talaga lumabas sa kanila. Kasi authentication is very important in court. Kung ang isang tao ay patay na, paano niya sasabihin sa aking galing yung listahan na yan? Ako talaga ang sumulat dyan? Kasi pwedeng magkaroon ng dagdag bawas doon sa listahan na yun eh. Di ba? So, unless that person authenticate. Importante yun. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya, May kopya na rin po ng DPWH. Yung original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw. Mukhang may mga typo error. Kaya, may hiwagang computer. Kaya nga, Kaya yung lang, mga- ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-uusapan natin ay usaping legal, Opo. sino magpapatunay niyan? Authenticate. Ano? Yeah. Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakakalap na ebidensya. Yes po, oo. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan eh. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka. So, ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun, oh. Ikaw ba naglahad dito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication eh. Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yusek Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan, Oo. ng mga files na yan. No? So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. No? Sa akin lang, opinion ko lang ito. Maaaring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, yan ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Ngayon ba na siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, ano? May magsasabing... Magsasabi, yan ay talagang ano. Kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces sa liban. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, ano, Ayan. ayan naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan eh, we can take judicial cognizance na by technology, talagang galing sa'yo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama, tama. Ay, Ako, well, grabe. Ayan na. So, mga kababayan, maganda ho yung revelasyon na yan. Mukhang matindi ho itong mga kwento pa patungkol dito. Anyway, tingnan na lang natin ang mga susunod na kabanata tungkol ho dito kay Yusek Cabral. Pero, ang ano dito, malaki talaga ang impact nito kung paano matutuko yung mastermind. Ngayon pa nga lang, mukhang nagtatago na yung mastermind. Mukhang hindi na natin naaninag eh. Gago! Di ba? Tama, mali. Gago! Tuloy, napapagdudahan. Baka naman. Ang dahilan, ako po. O may kagagawa, ako po. Ayoko na sabihin. Ay yung mastermind. Di ba? Yung architect of all of these things na nangyayari pagdating sa issue ng korupsyon sa mga insertion. Ako po. Nawala na nga yung mastermind, di na nga nagpapakita sa publiko. Wala, naghahanap pa. Oh. Mantakin mo, si Bato, nandyan lang sa tabi-tabi. Hinahanap nila. Wala naman siyang inagrabyado.
At wala namang utos pa, wala pang warrant eh. Hinahanap na, asan si Bato, saan si Bato? Lahat ng putang inang mga bayarang media. Yun ang sinasabi, asan si Bato, saan si Bato? Pero itong isa na tinurong pinaka-mastermind, hindi na nga makita ngayon, wala man na naghahanap sa kanya. Di ba? Oh. Kasama na dyan yung mga jobless political analyst. Oh, hindi hinahanap si Nako, ayoko na lang sabihin. Muntik na. Ang talong tuloy ng taong bayan, yung pagkawala ba nitong isang to, ang may dahilan yan ay yung mastermind na hindi na makita ngayon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindig ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng
puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan o. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.